At ang ibig sabihin lang nito, tatakbo na naman ang gaga sa Supreme Court kung saan 12 hanggang 13 justices ay appointees ng kanyang manyakol na tatay na si Digongyo. Kaya nga nag-lawyer up na siya at nag-hire pa ng 16 na abogado para magtanggol sa kanya. Diyan pa lang, alam mong wala silang balak na umapak si Fiona sa Senado na magsisilbing impeachment court. Well, for now, that's really the position of the defense team. Unconstitutional yung nangyaring proceedings, diba? Ngayon, ang tinitingnan natin, ang sinasabi talaga natin dito, just to simplify things, sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. When you evaluate these impeachment complaints, the evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached, diba? Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, when our first argument nga, kung matatandaan nyo, is wala man lang ultimate facts yung complaints, no? And then yung mga na-attach na ebidensya, wala rin naman doon na nagsasabing o nagpapatunay na may krimen na kaagad na nangyari. Just imagine, last year, ang Duterte-packed Supreme Court ay iniligtas si Fiona na pinaghihinala ang may saltik o may deperensya sa pag-iisip sa pamamagitan ng dalawang technicalities, ang 1-year bar rule at ang umano'y hindi pagsunod sa due process ng akusado. Which means, hindi siya inabsuelto ng Supreme Court na ang nag-appoint din ay ang kanyang ama. We do not go back to square one. We do not repeat what has already been done. Ang susuriin natin ngayon ay ang sagot ng Vice Presidente, ang tugon niya sa reklamo. Which brings us to this moment to determine whether there are sufficient grounds to proceed. So we ask, did the answer clear the air? Did it refute the allegations? Did it address the seriousness of the charges?